Now, brothers and sisters, I hope you enjoy our preaching series. Tinuod? Nag-enjoy mo o ako rin ingon nga nag-enjoy mo. No, just convince yourself, no, nga you enjoy learning God's word. No, kay somehow we praise God, no, by the grace of God, ang ato ang wali dinhi igsuon dili siya typical nga wali lang. No, naa jud ma-feel gyud nimo nga gipreparahan jud, naa jud weight, no, ang mga preachings, ang mga points, ang mga revelation, ang ato ang gina-point out igsuon, wala lang ta basta-basta naga-create og mga points just for the sake of wisdom, no, nga nindot paminawon. Our goal, our bottom line, we want to change you and we want you to become an effective servant of God. No, sa imong kinabuhi igsuon. And for you to become effective, then you have this discipline of listening to God's word. No, and nindot kayo kay mo na ato ang na-appreciate, no, sa church, no, kay basta pagwali na gani sa pulong sa Ginoo, I praise God 99.9%, no, of all our attendees, no, pag panahon sa wali, di gyud mo gawas unya mag chika-chika, magdulag dota. Video games. Sabi na sa mga young people. No, I know the struggle of kanang daghana ginaingon ni pastor, oy, minaw yung taan ni. Sabi na sa mga young people nga 15 minutes like attention span. 15 to 30 raman na sila. Ana kay focus kayo no, pero nagalupad na after 15 minutes. Mura makaingon siya, tinuod pastor kay mas tiguang nami unana sa dusahay. No, mulupad sa dusahay. No, pero I want you to convince yourself because God is so serious of your spiritual growth. Ingay mong katapat, God is so serious. Yeah, seryoso kay ang Ginoo sa imong growing igsoon. And so we as pastors, your pastors that really love you, no, same as God loves you, then we are also serious of our job of preaching you to the truth of God's word. And last Sunday, we dismantle, no, some principles of false teaching or false principles against authorities. No, ato ang gidismantle, ato ang gisugdan igsuon unsa to mga mali nga mga prinsipyo nga ginakuptan sa mga tao nga hantud karon nagalatagaw, walay simbahan, walay leader, og sila naga-suffer spiritually. Ang problema, di nila makita ilang suffering. Mura silang pasyente nga naay cancer, nya di magpa-check up kay hadlok makakita or makadungog nga tinuod jud nga naa sila'y cancer. Naa sila'y feeling nga medyo somehow naa jud ko'y sakit pero mas pilion ako nga di na lang makabalo sa ako ang mga laboratories in diagnosis kay mas nindot sa ilaha nga unana na lang. So wala gyud sila. Spiritually sick, no, people. And there is a church gusto nato na i-cure. Gusto nato na tanggalon kay dili na maayo sa usa ka espirituhanon, sa usa ka Kristohanon nga naa ka ana nga mindsetting, no? You are under this kind of wrong principle against authorities. And we praise God gitagaan ta niyang pagsabot last time. No, so ipadayon nato mo na ikaduhang nga hugno, ikatulo ni siya, third Sunday, tulo ka Domingo nato ni hisgutan kay para dili nato paspasan makuan jud nato, no, ma-digest jud nato taman-taman. So naa ta sa tuang part 2, no. So in Matthew 26:31, no, gikot ni Jesus ang Zechariah 13:7. This is the defining moment of all the apostles. After 3 years of being with Jesus, after 3 years of hearing the teachings of Jesus and seeing the miracles of Jesus, mao ni defining moment na kung asa si Kristo pagalutuso na. So diri na may balan kung unsa na kalalom ang ilang relasyon sa Ginoo o unsa na kalalom ang ilang pagsabot sa tanang pagpanudlo og revelasyon sa Ginoo silang kinabuhi. And Zechariah 13:7, mao ni giingon diri, Jesus told them, ngayon si Jesus, tonight all of you will desert me. For the scriptures say, God will strike the shepherd and the sheep of the flock will be scattered. Nag-warning na si Kristo anang gabi una. No, nag-ingon na siya, nag-prophesy na siya, nga kamong tanan, mamiya mo, biyaan ko ninyo. No, niingon na si Kristo. Then, ang mga disciples, siyempre, after all
3 years. Na-witness silang miracle, unsa kamaayo ang Ginoo sa ilaha, mga milagro, wala tuo, kaingon sila, napa ba may rason? No, moment pa yun ni Peter nga, who do you say that I am? Power kay tubag si Peter. No? You are the Son of God. You are the Messiah, the Son of the living God. No, mo to giordinahan siya nga siya mahimong leader, tukuron ang simbahan, pinagi siyang kinabuhi. Una na ka power, pero kini nga moment igsoon gi-reveal ni Kristo nga all of you, including the leader, nga gi-appoint the future leaders, the future apostles, mamiya sila sa ilahang Ginoo, no? Maunay gipadayag ni Kristo dinhi igsoon. No, so he quote the verse in Zechariah 13:7. No, and I want you to note something. No, because in this verse, giingon mo ko diri, God will strike the shepherd. It is God the Father who will strike the shepherd. Who is the shepherd? It's Jesus, right? God will strike the shepherd, and the sheep of the flock will be scattered. But if you are in that scenario, you will never see God or kanang typical nga ato ang understanding na pag si God mamuhat, balaan nga mga tao ang naa sa imong palibot. Na mo'y gamiton sa Dios, like in a form of miracle, in a person of a prophet. But during this time, the one who carried out the striking of the shepherd are the ungodly people. Pinakauna diha nga gigamit si Judas. Oh, very ungodly, very Judas. Kung nakaka diha lagi, makasumbag juga yun. Kaingon juga, Judas juga ba? No? And then, pagkahuman ni Judas, nangabot ang mga leaders, no? Mga Pharisee, mga soldiers sa Israel, mga sundalo, o ang mga sundalo sa Romano, mga Romano nga sundalo. Sila ang ni-carry out sa giingon sa Zechariah 13 verse 7 that God will strike the shepherd. Kaya okay na siya igsoon. Kaya na pastor, ang Ginoo God, siya mo so siya nag-cause nga si Jesus mabetray, si Jesus madakop. So makita ni mo igsoon in the perspective, no, of God, nasa dako nga plano. Ang number 1 plano sa Ginoo, luwason ang kalibutan. And it will not happen if God will not allow that the Son of Man, the Messiah, will not undergo this kind of problem or trial sa kinabuhi. And so, tinuod, gitraidor si Jesus, gidakop siya, gibiyaan siya sa mga disipulo niya. No? So ato ang manote ana igsoon first, nga ma-appreciate nato, God's sovereign will is at work even in our darkest moment. Kuyaw ni, makaingon ka, kung naa ka sa time ni Jesus, di ka kaingon ba, nga naa pa ba si God dito? Grabe ang pagtraidor, grabe ang mga ungodly nga mga tao nakapalibot kay Jesus, tapos gikulata siya, gibiyaan siya mga disipulo ni talaw, ni sukol, wa nakigsumbaganay. Nung naay ni der og sukol, namutol og dalunggan. Pero wa man gyud ni saler. Isa ka dalunggan ra man gyud ang naputol. Gibadlong ba gyud siya? Na mali na. No? So, lisod kaayo, kung naka nito ba, it's very, very dark. It's so hard to say that, God, I can still see you. Diba? And we can relate to that in our life. Na usahay, di ba? Pag grabe, wala to ang problema. No? Surrounded ka og mga problema, trials and testings, di ka kaingon ba nga naa ba ang Dios namuhat din ha igsoon. But in the life and in the person of Jesus Christ, bisag unana kangit-ngit, makita nato ang soberanya sa Dios. He is still there when all those things happen to Jesus. No? Ngayon ka, pastor, lisod man gyud na sabton. Pero tagaan na lang tika, shortcut na lang nako. After all those things, namatay si Kristo, di ba? Gikulata, gilansang sa krus, namatay si Kristo, nabanhaw. Mao nay moingon sa imo nga God is still there until the end. Gibanhaw niya si Kristo. Ang pasabot ana igsoon nga God is still there. I-allow niya ang mga butang, ang mga suffering, di ka niya biyaan, pero di niya buhaton nga mag-suffer lang jud ka. Ang ending ana is glory. Palakpakan na to itong buhi ng Diyos. Mo na isa.
makita na to. God's sovereign will is at work even in our darkest moment. Mao ni napa ba kay ikaw sa imong life? Niagi man jud kag problema igsuon. Naa ba kay problema, situation sa imong life nga labaw sa situation ni Jesus? Wala no, murag hadlok mangayo eh. Di ba? Usahay, di ba? Mga Kristohanon, mag-imot lang ta pag di ma-release dayon ang sweldo. Mga estudyante, bagsakuno ng grado, kaya may study-study. Damayon na yung Ginoo. Lord, asa naman ka, Lord? Sa diyang nag-quiz ko. Nag-exam ko. Mga in relationship, di ba? Pag mag-away, not okay, madamay biyang Ginoo, anak. Di ba? Pamilya, no? How we handle our family, our kids, finances. Madamay man ang Ginoo, anak. But you try to look at all those problems, challenges. Pantay ba siya sa nahiaguman ni Kristo? Mayong ka, pastor, layo rin kay pastor. So layo pa kayo ha. Pero gipadayag din igsuon nga si Kristo wala nag-inusara. Gipadayag din No, the one behind the striking is God. The one who carried out the striking are the darkness. But the ending is glory. You see that? No? The one who is behind you, no, who allowed problems and trials in your life is God, the holy God, the sovereign God. He allowed problems and trials in life. But the one who is with you until the end will bring glory to your situation is still the same God. Amen? Na di ka niya pasagdan. Kadua, the enemy has no opportunity to attack except what is being allowed by God. That's sovereign will. No, mo kay lang katong sa kuan ni Judas ba, di ba? Kato ganing sa scenario sa pagpangaon, no? Sa the Last Supper. Nalingon si Kristo nga isa sa inyo ha ba mo traidor nako. Nangutana si Peter nga chismoso. Kay John, pwede yung tayo sa mingon sa Ginoo nga Lord, di ba? Kay leader ba siya, di ba? Automatic na. Lakas yung kaysa kay Jesus, pero di man siya lakas, kay kasabaan man siya kasagaran. So si John ang close ni Jesus, nga kusog kay magbadi-badi ba ka na magsandig-sandig, guys, dughan Jesus. Mao yun na, kisa may makalabaw ana. So mao gito yung pangutanon, John, ina na si Jesus, kinsa may mo traidor niya? Oh, tanas Peter. So lingon si John, Lord, kinsa may manggingon Lord mo traidor. So ningon si Jesus na karang tagaan ako sa bread. Sausaw na ako sa palaman, mao na mo traidor nako. No, so gitagaan na lang dili si Peter. No, si Judas kay natagaan. So paghatag sa bread ni sulod si Satan kay Judas. Emphasize dito. Paghatag niya sa bread o gikaon ni Judas, dito pa ni sulod si Satan. Just to deceive, just to use Judas as a vessel of destruction. Then pagsulod ni Satan kay Judas, gihunghungan siya ni Jesus. Buhatan na, unsay gusto nimo, unsay dapat nimong buhaton. So nigawas si Judas, naalaan kay siya nga gisugo nga nipalit kay treasurer baya siya. No? So gialaw siya nga mugawas, pero ang point nato igsoon, you will see the sovereign power of God over darkness. Nga walay mabuhat si Satanas, walay mabuhat ang kaaway sa imuhang kinabuhi nga dili i-allow sa amahan. Amen? Na dili allow sa Ginoo. So the enemy has no opportunity to attack except what is being allowed by God. Maura gyud na, maura na scope sa demonyo sa kinabuhi sa tao. Pag unsa lay gi-allow sa Ginoo, hantod didto lang. You look at the life of Job. Nakig-deal si Satanas sa iya, pero unsa ingon sa Ginoo? You can touch his body. No, you can do everything, but this is the only thing that you cannot do. Don't kill Job. Oh. Gibuhat niya, palitan niya si Job, pero wag yun namatay si Job. No? Mao na siya igsoon. Ang limitation sa demonic attack sa imong life is naa sa kamot sa Ginoo. Ikatulo, the greatest attack, the greatest attack the enemy could do is to kill and destroy the leader or the authority ordained by God. Mo na ito nakita. No, God will strike the shepherd and the sheep of the flock will be scattered. Naay dako nga plano ang Ginoo nganong gialaw niya nga si Kristo lutuson, traidoron, lutuson, ilansang sa krus og mamatay sa krus. Dako kayo ang katuyuan sa Ginoo ana.
No, dili na basta-basta nga katuyuan mo nang gialaw na niya ug ang katuyuan ana para maluwas ang tibuok katawhan sa kalibutan gikan sa kalaglagan sa sala. Pero note how the devil do his work. If the devil will strike the best strike nga iyahang gamiton allowed by God, first and foremost, pinaka-priority niya is to kill and destroy the authority. Mao yun na. Kaya ang logic ana igsoon, even in the secular world, if you can kill the king, then you will have the kingdom. Ana. No, mo kay nang pag mo-surrender ang hari, automatic na. Automatic yun na, kuha na ang gingharian. So that's how the devil works. He will attack the authority ordained by God, appointed by God, whether in the spirit realm or in the secular and the material world. Mao nay buhaton sa demonyo if he wants to attack and destroy people, community, or kingdom. Ang leader gyud ang target, ug ang leader gyud ang dapat maguba. Mao na siya ang demonic harassment. Mao nang igsuon, grabe si Satanas, dili makapoy, dili muundang og pamuhat nga mo poison sa mga tao that they should attack all these authorities. And then, pag maging successful na siya, wala sila kabalo, unsay may tabo. Then another authority will rise up. And then another opposition will rise up. An ending cycle. Ano man? Because you can never remove those authorities. Because God is behind all those people. Muna ito ang ni-discuss unya. No? So the greatest attack the enemy could do is to kill and destroy the leader or the authority. Mao gina siya igsoon. Logical na siya sa warfare. No? So mao nang kailangan magbantay, mo nang kailangan mahimong discerning ang mga Christians and is also mga leaders how they are going to combat this kind of attack. Kay mo ni greatest attack. So nahantod karon, very very effective. Very very effective. No? Pila na ba ka leader, pastor ron ang nangamatay tungod sa high blood? Dito na, pastor, lahi man nga issue. Di ba na, di ba? Pero imagine, it's very successful. Oh, wa sila namatay, kay giluto sila, traidor sila Judas, gidakop sila, ilang kamatyan, high blood, diabetes, no, mga sakit nga pwede ra maiwasan. Mo'y gigamit ni Satanas. Ang target, dapat mamatay ng lidira na, kay samok na kay na. Oh, ana ra man na. Bugay itong previous na ay namatay, dako kayong pangutana, ongoing ang burial, kinsay mo puli. Kaya ang simbahan, wa ka pangandam, kinsay mo puli nga leader or pastor. Dako na nga problema. That's a very, very clear example of an effect of a successful demonic attack. Namatay ang leader, nahang ang church, wa nakabalo, kinsay mo lead sa church. Oh. O man na siya. Munang diri sa sanctuary worship, naniguro na miya ng pastora. Di ba, pastora? Ano na may contingency plan. Whatever happens. Huwag na usahin no, mahadlok mo sa plano, kay isa ra kita ba? Kay isa ra kita iguan eh. No? Askan lingawan na to. Yung nauna pa, pag malakay ta plano, di na to dalo ng mga board, ng mga leaders, kay isa ra sa igo ba? Mga talawan kayo. Mga talawan kayo mo sa kay plano ba? No, para pag magkinaunsa kay we always think that life is a spiritual warfare. Gera gyud bisa ka sa bakasyon. Pero di gyud na mawala nga gera. So anytime na adjay mga butang ba nga di na nimo control. So maniguro gyud mi ana whatever happens. No, whatever happens. No, na medyo freak gamay no ang amo ang mind ba. Pero una na mi nagaisip mi. Part na siya sa warfare igsoon. No, kay mao nay pinaka-goal ni Satanas, mga matay ang tanang leaders, walay leaders. Unsa may tabo? Pang-usa ka simbahan walay leader, magkanibulaag, di ba? Unsa may tabo? Pang-usa ka country walay leader. Naalay isa ka oras walay presidente, naitawag ana, di ba Pastor Arnold? Pag usa ka oras or pila lang kuan mabakante ang usa ka nation nga walay leader, delikado kayo ang kuan ana. Gidiscuss sa muna sa mga kuan, sa mga pulsay subject. Oh. Unala siya ka crucial igsoon. Amen? So I will discuss two
Four important truths about authority. Duha ako ang discuss this morning. Duha pa to, pastor. Taas-taas naman to. No, duha. Ihabo lang nako. No, four important truths about authority for us to really get the perspective of God. Number one, God in His sovereign will created and organized the world by establishing people in authorities. Muna'y klaro igsoon na makita nato sa Biblia. God in His sovereign will created and organized the world by establishing people in authorities. It is God who is behind all the authorities, all the government leaders, including the unbelieving nation, including the communist nation, including the Muslim nation, the Buddhist nation, or unsa may tawag sa ilang mga religion or belief or system, it is God who is behind it, who created and organized. Psalm 22 verse 28. Ang giingon din Higson, for dominion belongs to the Lord. Dominion belongs to the Lord. So everywhere nga naay dominion sa Ginoo na gikan igsoon. And He rules over the nations. Not just the spiritual nation or the Christian nation or the Israel nation, but He rules over the nations. Now in Psalm 103 verse 19, the Lord has established His throne in heaven, spiritual heaven. But look, in the following statement, and His kingdom rules over all. Ang iyang trono nasa langit igsoon, pero iyang gingharian rules over all kingdoms. Pastor, murag lisod yun na makita tuuhan, pastor. No, nga espirituhanon nga gingharian, makita man na mo simbahan. This is the kingdom of God. We worship God, we celebrate the word of God, and then godly people are there worshiping God. Dali na kayo sabton. Pero pag mugawas na gali ka simbahan, nga mo tanaw na ka sa news, mga bad news sa gobyerno, kayong kaasa magiginoo ano eh. Kaingon ka ba, maadto ka sa BIR, samot. Asa man Ginoo diri, pastor? No, mga agency, government, samot ang moadto kag Iran, China. Moadto ka dito sa North Korea. Kaingon ka nga, Lord, murag wala ang God, wala si God dito ba? Di kasulod. Sa mga communist nga country. Pero kuya kayo ang declaration, His kingdom rules over all. No? In Daniel chapter 2:21, kani mas klaro pa yun. Daniel chapter 2:21. Prophet Daniel, na witness niya ang transition sa mga leaders, transition sa mga authorities. No? So nindot kayo ang revelation gihatag sa Ginoo sa iyo. Unsay gingon diri verse 21. He, God, controls the course of world events. Kani mas grabe pa ni. World events. No, nga pwede na ikalabutan ang Christian nation, pwede pod wala. Any world events, He controls the course of world events. Giunsa man as Ginoo na. Yung kaabi na kog sa simbahan ra na i-control ang Ginoo, pastor. Oh. Okay, mag-praise the Lord, hallelujah. Kaingon jud ka na jud, God is in control. Dasig kayo, worship team, nindot kayo. Pero world events, control sa Ginoo. And next statement, kani, mas lutaw. He removes kings and sets up other kings. Hala ka. Siya day nagatanggal sa mga hari. Siya po'y mo install og hari. Kaunsa man nga God ni ato ang giserve. Abi natog naalang ni siya simbahan. Abi natog ang kabisihan sa Ginoo katulang mga tao nga propeta mo rayang ubanan pirmi. Abi natog ang Ginoo naalang sa Israel. No? Og diha namang maniubran Ginoo pang usa ka nation mahimo na yung Christian nation. Makaingon jud ka nga God is there already. God is there because that nation is a Christian nation. Pero ang giingon din He removes kings and sets up other kings. Wala giingon na He removes spiritual kings and He sets up another spiritual kings. But all these are kings. Secular kings. Secular government authorities. He gives wisdom to the wise and knowledge to the scholars. Now, thoughts to keep.
The fact that there is no place in this world that is not governed by authorities is a concrete evidence of God's existence. Kana siya ang truth na ito makita igsoon. Pangutan-ay mong kaugalingon, naabay lugar sa kalibutan na muadto ka nga walay authority. Try to think. Naaba kay lugar nga maadtuan nga wala joy authority and you can do whatever you want. Whether legal or whatsoever. Naaba mga pastor murag sa DGT siguro. Yung mga ito, maglaglag. No, sa DGT pastor, kay open makita. Sige, DGT. Panghasi daw dito. Wabay masuko. Murag naagyod pastor, so naay authority. Siguro sa Crocodile Park, pastor, ka medyo mas luag kaysa sa DGT. Pag-try og buhat og kuan na to, anything. Marijuana ka dito. Taod-taod, na ipatrol mo abot. So, naay authority. Bitaw, pastor, no? Naay authority. Sa mga boys, pagpagupit. Pastor, kana, wala naging authority. Kami naging authority, anak. Karon naman nakasulat, bawal mangluwa sa salog. So, pag imo lang i-violate, naay masuko. That's authority also. Eskwelahan. Don't step on the grass. Tamakan ni mo. Pwede rin itamakan kayo. May authority. Na may balaod. So, naay authority. Bisag asa ka. Ano naman? Because that's how God shaped the world. Gikan sa pag-anak ni mo, igsuon, nanay authority nag-exist. Ang imong ginikanan. Sa diyang nakabalo na kamulakaw na eskwela kag play school, another authority being introduced, the teachers. And then nagkadako imong school, nagkaila ka, oy, dili lang day teacher ang authority. Appeal po di ay ang principal, school administrator. And then hantod sa DepEd, sunod-sunod na sa school area. Sa trabahoan, abi nimo kang authority, katulang nag-interview sa imuha. No, naaday manager, supervisor, manager. Abi nimo kang manager lang ang authority, naaday owner. Abi nimo kang owner lang ang authority, naaday board of directors. O naay CEO. No? And ang nakagrabe igsuon, maskin pag moingon ka nga ikaw ang pinakagamhanan, for example, in the Philippines, BBM, siya may president, so siya pinakagamhanan. Pag muadto siya og US, di isa kaingon nga siya pinaka. E maskin presidente ka, muadto ka sa ubang nasod, kailangan ka mo subay og balaod na ay authority higher than you. Even Donald Trump, the president of US, siya pinakagamhanan sa USA. Pero pag muadto siya sa ubang lugar, he needs to follow protocol and culture. Because nag-end na ang iyahang jurisdiction of authority. Kaya naay authority dito na kailangan niya respetoon. You see that? And God, and that is an evidence, igsoon, nga naay Dios nagpaluyo anang tanan. Amen? Nag-guess na to? Authorities that you will encounter in your life, they are a concrete evidence of God's existence. Di ka kaingon nga walay Dios. Kaya mabasa na to sa Biblia, it is He who created and who organized all those people just for you to become the person that God wants you to be. Kadua, the rising and falling of people in authorities are in the mighty sovereign hand of God. So kanang kabalaka nato na basi kani mga authorities nga na magbinuang magpatuyang lang siya, which is mao na siya nga atong makita gyud no sa secular world. Grabe ang corruption, grabe ang abuses, makita nato ang mga negativities ani mga tawhana, but it doesn't remove the fact that the one who created, organized and established all those people, it is the sovereign God. So ang ilahang mga flaws, ang ilahang mga mistakes, ang ilahang mga korupsyon, dili siya katanggal sa kamatuoran igsoon nga ang Dios mo'y naghatag sa ilahang otoridad. Di na makatanggal. So mayon ka, pastor, so magkuha na lang yun ta. No? Magpatuyang na lang yun ng mga tawhana na. Ang gingon, no? Sa Daniel, nga ang Ginoo ang mutanggal nila. Ang Ginoo sad ang mo install nila. Namayon ka,
giunsa man ang pagbuhat sa Ginoo. You study the history of mankind. How God removed authorities. Di nimo pangarapon igsoon. Kay dagag authorities in Roman Empire, Roman Emperor, na-remove sila sa ilahang position in a form of assassination and suicide. Ganahan ka anak. Pero na-fulfill ang giingon sa Ginoo nga naa diyay ma-remove. Or gi-attack ang kingdom, napildi ang hari, napatay sa gera, gipulihan na sa lahi nga authority. You see that? All those, they are very dark. But by the sovereign will and the perspective of God, it is God who removes people in authorities and it is who install those people. No? Sabta natin, Ikson? So, the rising and falling of all those people in authority is in the hands of God. It's not in your hands because if you will try, you will die early. O bitaw nang, di ba, pag the president or asa nga president, if magsigi ni mo i-assault ang presidente, sige ni mo pakaulawan, na kay mga buhaton na anything, do you think matulog lang way buhaton? Naagid siya buhaton. Ay naman siya sa authority. And you will really suffer the consequence, no, of going against that authority. No? And then, you suffer the consequence, wag yun natanggal ang authority. Nga naman, because you are not the authority that will remove the authority appointed by God. Amen? Walang kung tanawin mo, you study the political government history, saksak sinagol ang problema, saksak sinagol ang conflict, ang division, ang problema. Pero at the end of the day, at the end of the term, at the end of the reign of that leader, God's will prevail. Amen? Ang naka-difference lang, kay katong mga nakig-away, wala na respeto sa authority, regardless of unsa sila, nangamatay na, o niapil na, o NPA. O, nagbinarilay na, patay na, tanan. Naghanag nangamatay nga mga taga-UP. Kay mao man ilang gisudlan, kay that's the principle. They don't honor authorities in the government. Bisag kinsa pa na. Amen? No? So, the rising and falling of people and authorities are in the mighty sovereign hand of God. Lisod kay na siya sabton, kay grabe makita nato ang negativity. But if you have the perspective of God, masabtan nimo, ang Ginoo man day nagbutang na siya, so ang Ginoo jay mangitag paagi unsaon na sila pagtanggal pag di sila magtarong. Amen? Amen. Kaduha nga principle, truth, I want you to remember. First, kanina, God in His sovereign will created and organized the world by establishing people in authorities. Second, God rules the world using people in authorities. Ang atong emphasis kaganina, it is God who created. It is God who organized. Now, atong emphasize ron, it is God who ruled the world using people in authorities. Na mugamit siya ani mga tawhana just to rule the world. He will use secular government to rule the world. He will use secular government. So it is a very wrong principle nga makapamuhat lang ang Ginoo pag mahimo ng Christian ang nation. Though naay advantage though, pag a Christian nation, kay siyempre ang mga balaod na nga buhaton, pero dili nimo ma-isolate ug di ka kaingon nga Lord, because this is not a Christian nation, you cannot do anything about it. That's not true. With our sovereign God, with our almighty God. Amen? Nag-gets na to? Mo lang na-temptation sa mga Christians nga mo go beyond sa ilahang scope. Mo lang na mga pastors, mudagan pagka mayor, mudagan pagka senador, congressman, mudagan pagka presidente. Nga naman ang hope, kay pag ako'y mapresidente diha, pag ako'y mapresidente, tapos alagad ko sa Ginoo, pastor ko, so tibuok Pilipinas, born again. Wala, ang promise ana. Pero look what happened. Those people, leaders in the church, who involved themselves in politics, in that way, igsoon, they suffered a big consequence. They suffered. Nagkamuritsing ang ilang simbahan. Nasiak-siak. Di lang kaisa, kaduha, katulo, kaupat. Hantod karon sige kasiak. Mga members nga wala. Ano man? Because politics is being inculcated inside the church. No?
Unang pag naay political problem, damay ang simbahan, lahi political view. Di nagkamuritsing ang simbahan, damay ang buluhaton sa Ginoo. Kung unana ang imong simbahan kagubot, magsigig away og politics, do you think ganahan ka mag-evangelize? Do you think kailangan kang mang-invite og tao nga, ay, ato mo sa mong church, kay makaila mo kay Jesus? Pag abot dito sa inyong church, nag-awayay di ay. Na-divide di ay kay si Kuano na ani, si Pro Duterte ning diri, Pro BBM ni diri. Mo'y naabtan sa mga unbelievers, mga gina-reach out nimo. Abi ba na ko Pro Jesus mo diri? No? Na ay level igsuon na mga Kristohanon mo appeal jud tag politics. Number 1 diha, magparehistro ka o moboto ka. Amen? No, Kristohanon ka, boto. Kamot jud ka nga marehistro ka, moboto jud ka. No? And then use your conscience and biblical standards just to pick all those people. Diha nga ano ba, nga responsibility. Pero ang mahuk o ang grabe na pag-abot sa political view, grabe ang suffering sa church. Igsuon. So I want you to understand that God rules the world using people in authorities. Mao man guni dili kayo magets ba? Mo nang magkamuritsing kay ang understanding nila sa God's sovereign and authority limited lang sa Christian nation. But we are not just talking about Christian nation. We are talking about all nations. No? In Daniel 4:17, gingon din for this has been decreed by the messengers. It is commanded by the holy ones, so that everyone may know, sa time ni Daniel pa, nga tanang tao dapat makabalo. Ang problema, apil mga Kristiyan, wala man kabalo. So kailangan tudluan. Panahon pa ni Daniel, nag-inform ng Ginoo, nga dapat ma-inform tanan. Nga mao ni. So that everyone may know that the Most High rules over the kingdoms of the world. Amen. So that everyone may know, no? Sanctuary of Worship, GIL, no? Christ the Healer, sa G12 churches, Southern Baptist, Evangelical, tanang klase nga simbahan, so that they may know that the Most High rules over the kingdoms of the world. No? Period. He gives them, kanin pa yun, emphasis pa yun, He gives them to anyone He chooses. Grabe kabagtik ni nga Diyos. He gives them to anyone He chooses, even to the lowliest of people. Walang natin mabasa sa human history. Pag di magtarong ang usa ka royalty, di ba, kay grabing corruption, kuyaw kayo, na mo rise up. Nga mo dala sa rebellion, mo kontra sa kanang corrupt nga kuan. Pagkahuman, mahimong royal. Out of nowhere. And in Israel, that's also true. King David is not in royal family. No, kasi Saul baya ang sinugdanan. Di ba siya relative ni Saul? Pero sa diyang nagtarong ang authority nga ang Ginoo ang nagbutang, then gitanggal niya si Saul, yun sa pagtanggal si Saul. Do you know the story of Saul? Nakigera, namatay sa gera, damay ihang buutan nga anak, nga close ni David. Wajud, tanang anak niya na nga matay, nga wala nakaanak. Kaya ang declaration sa Ginoo, tungod kay rebelde ka, tungod kay di ka mutuo nako, tungod kay musupa ka, tanan nimong generation cut off. Hurot tanan. Hurot tanan. O ang nakakuyaw, kay si David niyang ginatunglo, si David na gusto niya patyon, wa joy gibuhat para tunglohon og patyon si Saul. Huwag niya gibutang siyang kamot. Kay kung karon na nga time, nagwilga na si David kay Saul. Makibaka, makibaboy, Kung karon na nga time ba, King David, yun anak kapag persecute, mag-post yung kag open letter to ko. No, mo man uso ron, open letter to somebody. Di na ayo na wanay ayo padalaan kog assassin ana. Musukol ta si David pero wala, iwas lang si David. Perspective ni David, I have no right to kill whom God's anointed. Grabe, perspective ni David, labuan pa mga born again.
Kuyaw kay ang perspective. Wa jud niya gipatay si Saul, maski naa na siya chance nga patyon unta niya kay para mahuman na iyang problema. Wala oy. Ano man? Kay mo na iyang tan-aw ang Ginoo nagbutang na bisag kinsa pa nang tawhanan na. No? So ang Ginoo lang ang na-right. So giyon sa pag-execute sa Ginoo, namatay si Gera. Na-depress, namatay si Gera. Damay tibok pamilya, hurot tanan. Nga naman, He gives them to anyone He chooses, even to the lowliest of people. No, in Romans 13 verse 1, mabasa na to. This is very clear verse, pero di gyapon mo dulot sa mga Kristohanon karon. Klaro naman ni kaayo igsoon. No? Everyone must submit to governing authorities, for all authority comes from God, and those in positions of authority have been placed there by God. Walay if. Those people in authorities have been placed there by God. Period. Mas secular government, ma-atheist, maunsa pa na ka-worse, communism, unsa pa ilahang perspective, mutuo sa Dios og dili, di na mag-matter nga naman. Because in the sovereign will of God, naa siya'y pagbuot nga usahay kita nga mga Kristohanon o kita nga mga anak sa Dios. Di na to masabtan kay siyempre ang ato ang utok gamay ra man gyud mabutang ra mas plato. Pero ang una-una sa Dios mo na ningon ang Ginoo, your thoughts are not my thoughts. My ways are higher than your ways. My thoughts are higher than your thoughts. Kay usahay mo na atong panantaw. Pero grabe gina-expand sa Ginoo unta dili mga buak atong ulo igsoon. Gina-expand sa Ginoo atong pagsabot nga mao ni siya. Mga Kristohanon, ayaw kayo mo ka-overwhelm. Sa unsay mga panghitabo sa palibot, focus lang mo sa unsay dapat ninyong buhaton. Kay siya ang nagamaniobra sa tanan. No, those in positions of authority have been placed there by God. Jeremiah 25:9 kani, astig kayo. Mula sa times ni Jeremiah. Sa time ni Jeremiah, gisilutan sa Ginoo ang Israel kay grabe na ka-wicked, simba ng Dios-Diyosan. So giun sa pagsilot sa Ginoo ang Israel, authority man po na, siya may nagtukod ana. Gigamit niya ang Babylon to destroy Israel. To punish Israel. So karon, in verse 9, ingon ang Ginoo, I will summon all the peoples of the north. Kaya all the peoples of the north, no, wala singon. I will summon all the godly people of the north. All the holy people of the north. All the Christian people of the north. Pa may Christian that time. So bata ito, godly, God-fearing people of the north. Dili. Kung saan ang mga people of the north? They're very savage. They're very savage. No? Very ungodly. Ang sabi niya, I will summon all the peoples of the north and my servant Nebuchadnezzar. Kailan mo Nebuchadnezzar? King of Babylon. Pangutana. Nebuchadnezzar, unsay relihiyon, ana? He worship many gods. Unsay practice sa ilahang kingdom, muhalad og mga bata. Grabe. Idol worship. No, grabe ka dautan nga tao. Pero gitawag og my servant. Nebuchadnezzar, my servant. How come a holy God? How come a loving God? How come a merciful God? How come a super all good God mugamit og tao nga wa gani kailan niya? Kana puzzle na igsoon, pwede mabuak atong ulo ani. No, gitawag niyang servant. No, declares the Lord. And I will bring them against this land and its inhabitants and against all the surrounding nations. I will completely destroy them and make them an object of horror and scorn and an everlasting ruin. So ko kayo ang Ginoo sa Israel. So gitawag niyang servant alagad si Nebuchadnezzar na maoy mo carry out sa iyang judgment. You see that? Ngayon ka, pastor, wala man ginay Holy Spirit si Nebuchadnezzar, no? Kaya itudlo biya sa Moab, di ba? No, those who are led by the Spirit of God, they are children of God. Kani, giled man sa Ginoo. Okay, mas lala patang Nebuchadnezzar, ani, kung di kita matuo sa leading sa Holy Spirit. May pa si Nebuchadnezzar. Na-execute niya ang will sa Ginoo nga i-destroy ang Israel, i-punish ang Israel. Huh? Kayo. In Jeremiah 27 verse 6, giusap na sad. Now, I will give your countries to King Nebuchadnezzar of Babylon. Ihatag daw sa Ginoo ang Israel kay King Nebuchadnezzar. No? Who is my servant? Grabe. Insulto kay sa Israel. Kay ang Israel ba ya? Chosen people. Loved by God. Pero gitawag sa Ginoo og servant ang ilang kalaban.
Kutaw gimong utok ba kung naa ka dito sa kay na tinuod ba makaingon jud ni Jeremiah, ikaw Jeremiah pataka ra mo nang gikulata, ilaman ning persecute si Jeremiah, gipreso kay magsigig prophesy. O padakop na lagi mo, ayaw mong sukol kay Nebuchadnezzar. Gihatag na ni sa Ginoo sa ilaha nga tuang dili to gidakop jud si kuan di sila mo to kay ilahang mind. They were chosen by God. They have all the right. No? Including to do what is evil, wala sila conscience. Kay feeling nila, pinili sila sa Diyos, mo na effect sa ilaha. So they can do whatever they want to do in their lives. No? Pero, gihimo nga alagad sa Ginoo si Nebuchadnezzar nga wala nakaila siya. Mao tong naisalida pag abot ni King Nebuchadnezzar ba? Di ba? Na-meet man doon niya si Jeremiah. Di ba? Ikaw man itong niingon nga gihatag ni sa iyong Ginoo ni yung kuan. Adto dito. Giwa siya si Jeremiah gitratar og tarong. Si Prophet Jeremiah ra may nakakuan ato giyang mga assistant. No, ang nakalingkawas yun atong pag-conquer jud. The rest, luoy kayo eh. Wala man sila nito nga kailangan nila mo submit kay King Nebuchadnezzar kay siya ang gipili sa Ginoo that time. So thoughts to keep. God's rulership is not limited in the spirit realm. Always remember, God's rulership is not limited in the spirit realm. No, He also rules even in the material or secular world. Mas mulalumpay mo ang pagsabot, igsoon. Pag makuha ni mo ni nga perspective, nga ang Ginoo wala lang sa sulod sa simbahan. Ang Ginoo wala lang namuhat sa mga Christian nation. Ang Ginoo nagapamuhat sa tanang nasyon sa kalibutan. Amen? Sa tanang nasyon. No, because God rules everything, we can be assured that God is still in control no matter what kind of government we have. Grabing pagsalig di mo sa Ginoo. Mo na perspective nga ihatag sa Ginoo sa imo. Tungod kay nasabtan nimo na this is how God works, our sovereign God, our mighty God, almighty God works, then you can trust God that He is in control of everything. Di ka kayo wala, game over na yun ang Pilipinas, ani. Kaya nanganaog ng basura panahon sa baha. No? Di ka kaingon ana nga game over na. Di ka kaingon ana nga tungod kay nag-fail ni mga tawhana, game over na. Dili. Mag-fail na sila, di na sila magtarong, tanggalo na sila sa Ginoo, pulihan na sila. Kaya ang Ginoo nagmaniobras tanan. No? People who understood God's rulership, kanina importante ni. People who understood God's rulership will not lose sight in trusting God and will continue to focus on what truly matters in the kingdom. Ang mga tao nga nakasabot nga mauni ang pamaagis Ginoo, gikan pa sinugdanan, hangtod karon wa gyud na usab. Maunay pamaagi sa Ginoo. He rules all the nations. Pag nakasabot ka ana, di ka mawala sa imuhang panlantaw, sa imuhang pagsalig sa tuang buhi nga Dios. Di ka mawad ang paglaom, di ka ma-disappoint. Ma-disappoint ka sa mga maghitabo karon pero dili ka totally ma-destroy na moabot sa point na wa na kay paglaom. Nga naman, tungod kay nakasabot ka nga in despite of all those imperfections, chaos in the government world, in the secular world, there is a sovereign God behind all those people. Nga walay tulog, ug dili nagatulog, nagsigig bantay. Amen? No? And because you have that perspective, then you have this you have this focus, no, on what truly matters in the kingdom. Di ka ma-distract. Ang mga Kristohanon, ang kabisihan, magsangyaw sa pulong sa Ginoo. Manginbayad og tao, mudawat kang Kristo. No, tanang buluhaton nga gimando sa New Testament, gisugo sa Ginoo, go and make disciples and disciple the nation. Maunay mando sa Ginoo sa simbahan. Og dili dapat muhawa ang mga Kristohanon din ha, igsoon. Kaya mga tao, ang mga Kristohanon nga nihawa din na nga perspective, grabe, ay lang giaguman. No, grabe kayo. Nawala sila. Di makakalahan mag-evangelize kung ang tao nga imong evangelize unta, pro-BBM man na. Dako kay kang problema, ana. Muna imong invite sa church, dapat pro-Duterte lang. Kana, di pa lang daan, igsoon, madivide oy.
mabahin ka. Oh, maapektuhan ang buluhaton sa Ginoo. Pero kung nakasabot ka nga whether BBM, Duterte, kinsay mo daog sa eleksyon, mao jud na ang i-honor, mao na ang will sa Ginoo, kinsay mo daog sa eleksyon, kinsay mo presidente, mao gyud na. Wa gyud tayo mabuhat ana. Sa unsa para agree ta or dili ta agree siya ang gibutang sa Ginoo. Then ikaw nga Kristiyano nga nakasabot ni ana nga Ginoo ang magmaniobra, then di ka mawala sa imong focus. Salig gyapon ka sa Ginoo, Lord, wadyo ka angay sa na presidente ba. Pero Lord, ingon man ka sa Biblia nga ikaw nagbutang ana, si respeton, ampuan ako lang tawana Lord. Pray gyapon ako. Tapos focus lang mi Lord sa unsa mong buluhaton Ginoo, mangluwas og kalag matag karon og unya. Mag-evangelize, we preach the gospel, we share Jesus to everybody and bring those people to eternal life. Amen. And that is Christianity. That is our perspective. Amen? Let us all stand.